Title ng ating sermon ay The Church United in the Work of the Gospel. So may isa pang pericope tayong titignan bago matapos ang chapter 15, then chapter 16. At yun na i-conclude na natin ang book of Romans. So last time we learned that the salvation of God has graciously given us is a means to accomplish His purpose. Meaning, God saved us to walk in the good works He prepared for us beforehand, and God saved us to glorify Him, meaning to rejoice and to boast in Him. Kasi kung walang salvation, kung wala tayong pagkakaligtas, ay hindi natin magagawa itong mga bagay na ito. At nakita nga natin sa ating last sermon, inilatag ni Paul ang kanyang calling as an apostle, na ito ay by grace lamang, at natutunan natin na he is also boasting sa grace ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya evident na ang kanyang ginagawa at ang kanyang ambition ay hindi para mag-earn na ng mga bagay dito sa mundo. Actually, he treat his mga accomplishments as rubbish, pero ang kanyang pinanghahawakan at pinagmamalaki ay ang grasya ng Panginoon sa kanyang pagkakatawag. At ito ay para ihayag ang gospel sa lugar na hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo. So, ito yung ambition niya. So, pag sinabing ambition, meaning ito yung passion ni Paul. Ito yung desire niya sa bawat segundo ng kanyang buhay, ang ipamuhay si Kristo at ihayag si Kristo. Yan ang ambisyon ni Paul. So nakita natin yung growth ni Paul sa grace ng Panginoon. Kaya naman confident siya na kung ano yung grace na nakuha niya, yun din yung grace na meron ang mga believers sa Rome. Kaya as a pastor, in-encourage niya ang mga Christians doon na mamuhay sila para sa Diyos at para sa bawat isa. In-encourage ni Pablo ang mga Christians doon na mag-ibigan at magbigay ng buhay katulad ng pag-ibig at pagbibigay ng buhay ni Kristo sa kanila. So as we continue sa pag-aaral natin sa concluding thoughts ni Pablo patungkol sa pamumuhay kay Christ, ipapakita niya rito sa verses 22 to 29 yung practicality ng pagiging apostol niya. Ipapakita niya kung ano yung itsura ba ng priestly service. Ipapakita niya rito kung ano ba ang ginagawa niya or paano niya ito ginagawa, itong job description na binigay sa kanya ni Kristo. Kaya I invite you again na magbasa sa ating passage ngayong umaga dito sa Romans 15 verses 22 to 29. Verses 22 to 29, Romans 15. And this is the very word of God. This is the reason why I have so often been hindered from coming to you. But now, since I no longer have any room for work in these regions, and since I have longed for many years to come to you, I hope to see you in passing as I go to Spain, and to be helped on my journey there by you, once I have enjoyed your company for a while. At present, however, I am going to Jerusalem, bringing aid to the saints. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. For they were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they ought also to be of service to them in material blessings. When therefore I have completed this and have delivered to them what has been collected, I will leave for Spain by way of you. I know that when I come to you, I will come in the fullness of the blessings of Christ. This is the very word of God. Ang kanyang salita ay hindi masisira, hindi papanaw, hindi katulad ng mga bagay sa mundo na ito ay masisira at papanaw. Let us pray. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang inyong mensahe sa amin. Maging beneficial po ito, Panginoon, lalo na sa konteksto
ng isang church, Panginoon. Mai-apply namin ito at we believe, Panginoon, na ito ay makakatulong for building up the church for edification of one another. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang maitaas at mag-glorify sa aming pakikinig, pagpipreach ng iyong salita at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so si Ernest Shackleton, isa siyang Anglo-Irish na explorer, siya ay gumagawa ng mga expedition, ay namuno ng isang expedition noong 1914 sa Antarctica. Ang aim niya ay tawirin ng kanyang grupo. By the way, ang grupo niya, 28 sila at I think 64 yung mga aso na kasama doon sa barko na yon, at para tatawirin yung Antarctica. Kasi wala pang nakakatawid doon eh. Yung barko nila ang pangalan Endurance. Yun nga lang, noong 1915, 1914 sila nagsimula. Noong 1915, sa gitna ng Antarctica, natrap yung barko. At nung natrap yung barko, dahil nga sa malalaking yelo, nasira na ito at talagang lumubog. So 11 months silang nandun sa loob bago sila lumabas. Nung nasira na yung barko, sila ay lumabas at meron lang sila mga parang mga lifeboat para sila ay mag-camp out doon sa lumulutang na mga yelo na yon. So again, 28 sila at nung April 1916, after a year ulit, si Shackleton at ang lahat ng kanyang 27 na tauhan niya o kasama niya ay sumakay naman, dala-dala sila ng kanilang lifeboat para marating yung Elephant Island. At yung Elephant Island na yon ay parang 100 miles ang layo from sa Antarctica. So mula sa Elephant Island na yon, si Shackleton at ang 5 naman niyang kasama ay muling naglakbay papunta sa South Georgia. So 500 mile naman ang pagitan at nakahanap nga sila ng tulong doon sa area na yon. At kung titignan nyo, pwede na silang hindi bumalik. May mga rescuer na doon, tapos i-explain na lang nila kung saan nila iniwan yung kanilang mga kasamahan. Pero ang ginawa ni Shackleton, sumama pa rin siya para i-rescue yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang team. So, binabalik-balikan nila yung kanilang mga kasama, and after 100 plus days, nailigtas niya ang lahat ng kanyang kasamahan. Walang namatay, walang naiwan, lahat na rescue. Ito ay pagpapakita ng perseverance as leader. Pwede naman niyang hindi na balikan again. Ipaubaya na lang sa rescue team, pero personally, intentionally, siya ang bumalik doon para i-rescue sila. Nakita kasi niya yung responsibility. Inako niya ito at nakita niya ang obligasyon niya ang kanyang mga grupo. Nakita rin natin yung faithfulness sa responsibility na ito na pinag-isipan niya talaga ng tactics at nagplano siya ng maigi kung paano sila maililigtas ng buong ingat kahit maraming trial silang naranasan, mga nakakatakot na event do sa kawalan na yon, ay patuloy pa rin na hindi siya nawawalan ng pag-asa. Marami pa rin silang sinusubukang mga trials or mga sinusubukang mga bagay para sila ay maligtas. Hindi siya sumuko. Hindi siya nawalan ng pag-asa. He refused to abandon his people. At dito nakita natin na dedicated siya sa kanyang pagligtas, sa kanyang team. Ganito yung puso ni Paul sa kanyang pagkakatawag as apostle to the Gentiles. Hindi lang courage ang meron si Paul, hindi lang tapang, pero he is dedicated and he is preparing kung paano niya magagampanan ng mabuti, ng maingat ang calling na binigay sa kanya ng Panginoon. Hindi niya inibandona yung mga taong hindi pa nakakarinig ng gospel. Kasi pwede naman niyang isipin, ang dami ko nang napuntahan. Pupunta pa ba ako ng Spain? Pero hindi niya inabandona. At isa yon sa kanyang holy ambition
makapaglaan siya ng oras, panahon, para maihayag si Kristo sa kanila. Hindi niya na inisip, bahala na ang Diyos sa judgment sa kanila doon. Pero nagbigay pa rin siya ng lakas. Naghanda siya kung paano niya magagampanan yung tungkulin niya na abutin ang mga taga-Spain at yung iba pang mga lugar na kanyang pagpipreksyan. So nakita natin ang sinasabi ni Paul sa mga passage na ito. Sa verses 22 to 24, sinasabi ni Paul yung very reason kung bakit hindi siya nakakabisita agad sa Rome. Dahil alam natin, gustong-gusto niyang ma-meet sila, makapag-fellowship sa kanila, pero palaging delayed, laging nauudlot. Sinasabi dito sa 22 to 24 yung dahilan kung bakit siya na-delay sa kanyang pagpunta sa Rome. At ito nga ay yung pagmi-minister nga ng gospel sa mga lugar na hindi pa napipreksya ng gospel. So meaning, kaya nauudlot ang kanyang pagbisita ay dahil sa kanyang misyon. At ngayong nakapag-misyon na siya sa mga karatig na bayan na kanyang pinuntahan, ay malaya na siya makakapunta sa Spain at sa Rome. Sa 25 to 29, dito niya sinabi yung plano niya. Okay? So, nilatag niya yung desire niyang pumunta at maka-fellowship sa kanila. Ito naman yung plano niya. Siya ay pupunta sa Jerusalem para magbigay ng tulong na nakuha niya sa ibang churches. Then, ang next na pagmimisyonan niya ay ang Spain dahil hindi pa naabot doon ang gospel. Pero bago siya pumunta ng Spain, siya ay dadaan sa Rome. Bakit? Ba't lang siya dadaan sa Rome? Ba't hindi siya magstay doon na matagal? Kasi nga, church na sila. Di ba? Ang gusto niya, yung mga lugar na hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo. Pero, ang desire pa rin niya ay makapag-fellowship sa kanila. At para humingi ng suporta sa kanyang misyon, financial, prayer, at makasama sa kanyang pagmiministeryo sa Spain. So, ito yung ginagawa ni Paul sa kanyang buhay. Nung siya ay naligtas, wala siyang sinayang na oras. Wala siyang sinayang na lakas at desire. Basta ang kagustuhan niya lang ay ang opportunity na maihayag ang gospel. Patuloy ang kanyang pagpapalakas sa mga kapwa mananampalataya. Nakita natin yung kanyang naging buhay, kung paano siya na-shape ni Kristo ng grace ng Panginoon. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. God gives salvation to the church so that they will be united in the work of the gospel for the advancement of His kingdom. Meaning, katulad ni Paul, ang entire life niya ay to do the work of God, to preach Christ and Him crucified, and to call people into repentance from their sins. At kung paano paraan ito, at para hindi ito maging abstract sa atin, meron tayong dalawang bagay na titignan. Ang una, unwavering devotion for the work of the gospel. Ang hindi nagbabagong debosyon para sa gawain, para sa ebanghelyo. So, nakita natin si Paul na dahil nakita at naranasan niya ang beauty ng grace kay Christ, simula noong road to Damascus, yung naging lakad na ng buhay niya ay sa direksyon ng pagsunod kay Christ. Sabi niya, na-preach niya ang gospel from Jerusalem hanggang Illyricum nang walang takot kahit palaging may panganib. Again, kaya siya ay nade-delay sa pagpunta sa Rome dahil sa pagmimisyon na ito. Hindi pala siya nade-delay dahil sa kaliwat kanan yung persecutions niya. Hindi siya nade-delay sa pagpunta sa Rome dahil kulang siya sa resources o dahil mahirap yung kanyang sitwasyon. Pero dahil ipinapamahagi niya si Kristo along the way kung may nakikita siyang lugar na hindi pa napupuntahan ng ebanghelyo. Kung matatandaan natin sa chapter 1, 11 to 13, ito yung sinasabi ni Paul sa opening niya. He is longing to see them, to impart spiritual gift, to strengthen the believers sa Rome. Dahil alam ni Paul, magkakaroon ng mutual encouragement sa kanilang mananampalataya. At kung ito yung kagustuhan niya, hindi ito nagbago. Hindi lang ito, basta parang, di ba, minsan takaw mata tayo sa restaurant, gusto ko yan, pero nung na-serve na, ayaw na pala natin.
Pero siya, nung sinabi niyang gusto kong ma-meet kayo, ma-fellowship ko kayo, hindi nagbago yung intensity ng kanyang zeal sa kagustuhan na yon. Decided and determined pa rin siya na maka-fellowship ang mga Kristiyano sa Roma. So, we have to take note, the gospel has given Paul a firm devotion to his holy ambition. Ito ay continually devoted ang kanyang sarili sa kanyang calling. Dahil first and foremost, ang kanyang devotion ay nasa Panginoon. Meaning, inuuna niya ang gawaing pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Hindi niya pinamumunuan yung kanyang sariling buhay. Yung kanyang mga personal na kagustuhan, hindi yun yung nangingibabaw sa kanya. Kundi ang kanyang sinusundan at ginagawa ay yung mga banal na gawain para kay Kristo. Tinuturing niya itong obligasyon. Tinuturing niya itong mga ambisyon. Meaning, inseparable pala ang ambisyon at ang obligasyon. Pag sinabi niyang obligasyon, sabi niya sa chapter 1, as if may pagkakautang siya sa tao para ihayag ang gospel. Ito ang obligasyon para sa kanya. At itong kanyang calling ay tinuturing niya ring ambition. Ano ba ang ambition, mga kapatid? Ito ang kumukonsumo sa buong pagkatao ng isang tao. Ito ang pinaghahandaan natin simula nung bata pa. Ang ambisyon ay yung pinaglalaanan natin ng oras, pagod, hirap, pagtitiis. Ang ambisyon ay kung saan nakatuon yung focus natin. Nandito yung appetite natin. Ito yung pag naiisip natin, nabubuhayan tayo at ito yung nagpapasaya sa atin. In short, ito yung mahal na mahal nating gawin at gustong-gusto nating gawin. Kaya pinaghahandaan natin. Pero ito rin ay ang nagkoko sa isang tao para gumuho ang kanyang mundo kapag hindi niya ito nakuha, kung hindi niya ito nagawa. Ito yung, ang ambisyon ay ito rin ang nagbibigay ng sakit sa damdamin ng isang tao. Ang ambisyon ay nagbibigay ng frustration at anxiety sa isang tao. Pero itong mga gantong ambisyon ay makikita lamang sa mundo. Pero ibang ambisyon ni Pablo. Ito ay galing sa Diyos. Meaning, ang ambisyon niya ay may kasiguraduhan dahil aligned ang ambisyon niya sa plano ng Diyos. Tignan niyo po yung sinabi sa Malakay 1:11. Ito ang plano ng Diyos. From the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations, and in every place, incense will be offered to my name, and a pure offering, for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. With a great emphasis na ang ngalan ng Diyos ay papapurihan sa lahat ng bansa, Hentil man, mga Hudyo man, ang lahat ay tatawag sa Kanya, lahat ay mag-o-honor sa Kanyang pangalan, and this is a promise from God. Meaning, this is certain at mangyayari. At kung certain ito, kung ito ay pangako niya at matatagpuan sa Kanyang salita, may confidence tayo, and this must fuel our mission to preach the gospel. Dahil tatawagin niya ang kanyang bayan globally para purihin siya, mag-alay ng pagsamba at mag-place ng mga panalangin para sa kanya. Kaya naman dito naka-anchor ang puso ni Pablo. Yung kanyang misyon dito nakaugat. Kaya wala siyang pag-aalinlangan. Hindi nagbe-bend ang kanyang tiwala kahit na maraming nangyayari na hindi maganda sa kanyang misyon. Kaya sabi niya sa Romans 1:16, he is not ashamed to preach the gospel, for it is the power of God unto salvation. Dahil ang salvation na yon ay necessary para makalakad sa prepared good works ng Diyos para sa kanyang mga iniligtas. Kaya ang point natin, the church's devotion is anchored to God's promise. The church's devotion is anchored to God's promise. Again, tignan kung paano yung devotion ni Paul sa kanyang mission at ministry. Habang gusto niyang pumunta sa Rome, abala siyang nagpapatatag
ng mga believers, abala siyang magtatag ng mga iglesia through the preaching of Christ and His work. Abala siyang nangangaral sa Gentiles. Abala siyang naglalakbay sa iba't ibang lugar para ma-meet ang mga taong wala pa kay Kristo. At kung meron man siyang mamimit na believer, fellowship. Binigay niya yung buong puso at buhay niya dito to the point na kahit na may bantang kamatayan, hindi nag-waver ang passion niya. Hindi nag-waver ang ambisyon niya. Hindi siya nag-hesitate na ituloy ang kanyang misyon. Kaya nga sa binasa natin kanina, sa Acts 20, verses 17 to 25, ito yung patapos na yung kanyang third journey or missionary journey at nagpapaalam na siya sa elders ng Efeso sa Miletus at sinasabi niya doon na pupunta siya sa Jerusalem para palakasin ang believers doon at magbigay ng tulong galing sa iba't ibang churches. Ito yun. No? Di ba? Ang plano niya, Jerusalem, then dadaan sa Rome, tapos Spain. Pero nung sa Acts 20, after niya dito galing siya sa Corinth, dahil doon nga niya sinulat ang Book of Romans, sinabi niya doon yung plano niya na siya ay pupunta sa Jerusalem. Anong sabi niya rito? Nagpaalam siya sa elders na pupunta siya doon at itong pagpunta niya sa Jerusalem ay hindi lang basta gusto niya, pero pagsunod sa banal na spirito na kahit siya ay winarningan na ng banal na spirito kung ano yung sasapitin niya sa Jerusalem. Ano ba yung sasapitin niya? Pwede na siyang hindi makita ng mga taga-Efeso pagpunta niya doon. Alam niyang ang sasapitin niya ay mabibilanggo siya. Aarestuin siya. At ang naghihintay sa kanya ay kapighatian sa lahat ng mga bayan na dadaanan niya. Kaya siya nagka-delay sa Rome. Pero makikita natin kung paano siya nakarating sa Rome. Yung kanya bang iniisip o yung iniisip ng Panginoon. Hindi nabawasan yung confidence ni Paul nung nalaman niya kung anong sasapitin niya dahil sa kanyang misyon. Bagkus, mas umigting pa ang desire niya to minister the gospel. Dahil alam niya, kalooban ito ng Diyos at kasama niya ang Diyos at ang Diyos ang kanyang pinipreach. Hindi nabawasan ang oras niya to glorify God. Kahit pa matinding pagsubok ang dumaan, hindi nag-waver ang kanyang service para sa Diyos. Hindi niya inisip ang sarili niyang kapakanan na baka masaktan siya. O magpapaalam muna ako sa aking mga mahal sa buhay. Hindi natinag ang kanyang kagustuhan sa kanyang calling na gawin ito. Kahit pa napakahirap ng mga naranasan niya sa kanyang sitwasyon. Kahit wala siyang pera, kahit wala siyang kasama sa persecutions niya, kahit may mga threat na ng kamatayan, kahit pa marami siyang reason para magpahinga at magpaliban, pero nanatiling hindi nag-waver at hindi nagbago ang alab ng kanyang paglilingkod para sa Diyos. Kaya ang challenge natin, let the gospel fill your hearts, for it cultivates undivided devotion. Let the gospel fill your hearts, for it cultivates undivided devotion. Si Paul, ang devotion niya ay magawa ang priestly ministry sa gospel. Si Paul, hindi mahalaga kung malaki ang chapel, hindi siya namimili, kung marami bang bilang yung congregation sa church na yon. Hindi mahalaga kung sino-sino ang mga nandoon, kung sikat ba, may tanyag bang member doon sa church na yon. Ang mahalaga ay may gospel preaching at may mga sumasamba doon kay Kristo. Di man tayo katulad ng office ni Paul, pero tinawag tayo para i-advance ang kingdom niya, ipamuhay si Kristo at ihayag ang kanyang pangalan. At walang ibang bagay ang pwedeng mag-cultivate sa puso natin para maging devoted tayo ng buong buo sa calling natin ito,
kundi ang ebanghelyo. Walang iba. Kahit gaano pa tayo karaming sabay-sabay, tayo ay mapapanghinaan sa paggagawa natin ng mga bagay sa ebanghelyo kung hindi naman ito nakaangkla. Kung ang ating puso ay hindi nakaangkla at nakaugat kay Kristo. Hindi mo pwedeng dayain ang zeal. Hindi mo pwedeng dayain ang delight mo sa work ng gospel kung wala sa iyo ang gospel. Dahil wala kang motivation. Wala kang rason para maging devoted sa gospel. Naalala ko ngayon, nanonood kami kahapon ng Twilight nung dinala ni Edward Collins si Bella sa kanilang bahay. Yung mga tao, yung mga vampira, yung pamilya, nagluluto para pakainin si Bella. Meaning, nagpapanggap sila na, okay tayo, welcome ka namin at ginagawa namin yung pangtao. Pero anong sinabi, kumain na si Bella, na-frustrate siya. Thank you, Parang gano'n, no? Naghirap kami para sa... Ibig sabihin, yung kanilang kilos, yung kanilang desire, hindi pang tao. Dahil hindi nila nature ng tao. So, ganun din sa atin. Darating yung panahon na magsasawa tayo kung wala si Kristo sa ating buhay. Kung wala si Kristo sa ating puso. So this is urging us na daily we must be reminded ng gospel. We must meditate Christ at ang kanyang ginawang sakripisyong alay para sa atin. Na tayo ay pinagkamatayan niya sa krus. Ito yung dahilan ni Pablo kung paano siya nakakapag-preach. Na alam niyang binigay ng Diyos ang buhay para sa kanya. At ang kanyang kamatayan ay kay Kristo na. Hindi niya na alintana yung mga danger sa kanyang buhay dahil alam niya, well secured siya sa Panginoon. We must meditate Christ na tayo ay pinagbayaran ng kanyang dugo para lamang tayo ay matubos sa bangis ng puot ng Diyos dahil sa kanyang banal na hustisya. Lumabag tayo sa kanyang kautusan at hindi niya tayo pwedeng pagbigyan na nakakaawa naman to. Sige, sa pangalawang beses mo, nakailang beses na tayo. At there's no little sin sa Diyos. Kahit pa white lie yan, kahit sa isip mo nag-commit ka ng adultery, yan pa rin ay kasalanan sa Diyos. Kaya buti na lang may ebanghelyo. Buti na lang meron tayong tagapagligtas na malinis, perpekto, banal, ang kanyang isip, ang kanyang puso, namatay as a substitute para sa atin, maging alay para sa atin, at mamatay para sa lugar natin. Ang problema, palagi tayong nagbabago. Nababago yung zeal ng devotion natin sa Diyos dahil sa mga sitwasyon. Dahil ipinagbawalang bahala natin ang ebanghelyo. Madalas natin nalilimutan. Madalas nating isang tabi. Madalas natin naiisip, alam ko naman na yan. Di ba, namatay si Christ para sa akin, nag-ascend siya. Wala namang iba. That's the point. Alam mo, pero bakit hindi ka confident? Alam mo, pero ba't hindi mo na ipapamuhay? Ba't hindi ka thankful? Alam mo, pero bakit ka nagsasawa? Na as if ayaw mong pag-usapan. Araw-araw dapat malinaw sa atin kung ano ang purpose at pagkakatawag natin. Again, ito ay to live the gospel and obey the gospel work. To build and love one another. Ito ay para mamunga sa Diyos at para mai-advance ang kaharian ng Panginoon. Hindi pagtakpan yung kasalanan natin. Hindi mamuhay at maging pleasurable yung mga dati nating kasalanan na pinagkamatayan ni Kristo. Ang buhay na natin ay hindi na yung direksyon na sira. Ang buhay natin ay magpalakas ng kapwa.
Pero ang ginagawa natin, binubuhay na natin kung ano yung pinatay ni Christ. Binibigyan natin, inaalagaan natin yung pride natin. At alam natin pag pride ang pinag-usapan, dito halos lahat nagsisimula ang kasalanan. Marami tayong pwedeng gawin pag namumuo ang pride sa ating puso. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay mamunga sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay mabago tayo. Dahil yun ang Kanyang design. Ang bigyan niya tayo ng panibagong puso at pagkakaroon ng bagong lakad kay Kristo. At nangyayari ito kung kulang tayo sa meditation ng gospel. Kung nakulang tayo sa meditation ng ebanghelyo, iniisip natin, alam na natin yan, bukas na lang, manghihina tayo. Hindi natin alam, binababa na natin yung guard natin. Binababa na natin kung ano yung sumasalag sa mga temptations ng kasalanan. At kung nanghihina tayo, dahil kakulangan sa meditation, maapektuhan yung ministry call natin sa ebanghelyo. Madali tayong umayaw. Madali tayong magsawa, mawalan ng gana, lalo kung ang sitwasyon ay seemingly hindi pabor sa atin. Bakit ba ganito? Kung kailan ako naging Kristiyano, mas lalo pang dumami yung problema ko. Mas lalong parang hindi yata ako pinapakinggan. Naalala niyo yung kanina? Psalms 42? Si David pictured himself as a deer that pants sa tubig, naglolong sa tubig. Ibig sabihin, absent seemingly ang Diyos. Ito ay para mas lalo siyang magkumahog, humawak, hanapin ang Diyos. Dahil may tendency tayo mga tao na pag nandyan palagi, available, overlook natin. At kung nawala yon, doon natin hahanapin, di ba? Madali tayo magsawa, mapanghinaan. Yung calling natin to endure sufferings para sa kaluluwa ng Panginoon, ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ang nangyayari, puro na tayo reklamo sa Diyos. Yung calling natin na to love one another, ang mangyayari, puro bitterness. Yung calling natin to admonish one another, di natin nagagawa dahil unti-unti na tayong mawawalan ng malasakit sa kapatid natin. Yung calling natin na to serve one another, di natin matutupad dahil unti-unti na nating mapapabayaan ang church at ang ministeryo na in-entrust sa atin. Bakit nangyayari ito? Dahil na-magnify natin ang problema sa buhay natin more than do sa grasya ng Diyos sa atin araw-araw. Kaya ang sinasabi nga ni Pablo, sa grace ng Diyos ay sapat sa atin. 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Na mas pinipili niyang maging mahina at dumepende lamang sa kapangyarihan ni Kristo, hindi sa ating lakas. Nakikita po ba natin? Necessary ang trials, ang sufferings, para palagi nating ma-recognize na dependent dapat tayo sa grace ng Lord. At nang tayo ay para tumawag palagi kay Kristo, humingi ng tulong sa Kanya. Kung tinawag tayo ng Diyos, at siya ang naglagay sa atin sa sitwasyon na ito, siya rin ang magbibigay ng grasya sa atin para makayanan ang laban natin dito sa mundo. Hindi siya tyrant na ama, malupit na ama, na papakawalan lang tayo sa mundo at bahala na tayo sa ating mga sarili. Siya ang nagbigay at naglagay sa atin dito. At sapat ang grasya niya, sapat ang gifts niya
Sapat ang ebanghelyo. Kaya nga may means of grace tayo na iniwan siya na dapat nating gawin para mapagtagumpayan ang lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Hindi ibig sabihin laging problem resolve, pero sa lahat ng sitwasyon, mga problema na nating encounter, nare-recognize natin yung grace ng Panginoon at nagiging faithful tayo sa ating identity kay Kristo. At kung nawawalan tayo ng gana, kung isa tayo na nahihirapan ngayon, dry yung ating pagsiserve, dry yung ating pag-devotion, dry yung ating pagbabasa, at nakikita nating nagiging tedious na ang labor natin sa Panginoon, tignan muli natin si Kristo na ultimately nag-devote ng kanyang sarili sa redemptive work na nakuha natin. Sa ministry ni Kristo, He eagerly and actively spent time to minister. He took the time for healing and showing miracles. He took the time to wash the disciples' feet. He took the time to partake of the bread and wine. He took the time to pray for His disciples. He is using His time to teach and preach God for the sake of His followers and for the lost souls. He took the time to die on the cross. He took the time na kitain ng disciples to comfort and assure them again na sila ay makakarating sa kung saan siya pupunta. He took the time na i-restore si Peter nung siya ay pinagkanulo. And He took the time hindi lang i-restore para i-commission sa kanya. Mag-mandate sa kanya ng mga gawain ng Ebanghelyo. Meaning lahat ng oras, lahat ng lakas, lahat ng kagustuhan ni Kristo ay ibinigay niya sa church. Dahil ito ay expression ng pag-ibig niya sa kanyang mananampalataya, sa kanyang mga kapatid at katawan. Tayo, paano natin spend ang ating oras, ang ating lakas? Spend ba natin to sa mga worldly ambitions? Anong makukuha natin kung makuha man natin ang lahat ng yaman sa mundo? Lahat ng approval sa mundo, lahat ng happiness sa mundo, lahat ng kapangyarihan sa mundo. Anong makukuha natin dyan? Lahat yan ay maglalaho, masisira. Kaya nga sabi, ang pag-iimpukan natin ay ang mga spiritual na bagay. Dahil dito tayo tinawag. We are pilgrims. Strangers na tayo dito sa mundo. At paano natin gagawin ito? Hindi natin to basta gagawin na kung ano lang yung pwede nating maisip o makikigaya lang tayo. And this leads to our second point. Intentional preparation for the work of the gospel. Intentional preparation for the work of the gospel. Nakita natin na hindi lang yung commitment or devotion ni Paul ang pinairal niya, pero siya ay nagplano para sa gawain ng ebanghelyo. Again, hindi nagbago yung kanyang passion, pati kung paano niya inibig yung Thessalonians, ganun din niya iniibig ang Romans, yung mga Kristiyano sa Rome. Again, ito yung practicality at itsura ng pagiging priestly service niya. He prepared, he devote himself sa koinonia, sa fellowship. You have to take note, Paul planned this priestly service for the church in an orderly manner. Nagplano siya. Again, ang plano ni Paul, dadaan siya sa Jerusalem para
ibigay yung tulong, ihatid yung mga tulong na nakuha niya sa mga iba't ibang churches dahil sa Jerusalem mahihirap sila doon dahil sila yung mga outcast, sila yung mga pinalaya sa pamilya, mga inayawan ng society doon dahil sila na ay mga Kristiyano. Then ang next niyang plano, pupunta siya sa Rome para mag-fellowship at sa Spain to preach the gospel. Ito yung kanyang ambition na mission. So, ang plano niya kung paano naging base ang faith, ang base niya, kung paano naging base ang Christianity sa Jerusalem para sa mga Hudyo, ganun din yung kanyang pagiging base sa Spain. Kaya hindi ko nakakuha yung script. Sa Jerusalem, yun yung base ng mga Kristiyano at mananampalataya sa mga Hudyo doon. Then sa east, sa Antioch, yun naman yung base ng mga mananampalataya doon. At ang balak niya sa west, sa Rome, doon naman niya gagawin base ng pananampalataya ng Ebanghelyo. So meron ng Jerusalem para sa Hudyo, then east para sa mga Gentiles, at west para sa mga Gentiles. Okay? So kahit may ganito siyang plano, kahit ganito ka-sincere ang balak niya, kinilala pa rin niya na mainly itong ginagawa niyang ito ay hindi sa sariling kagustuhan, pero sa pagsunod again sa banal na spirito. Maraming pagkakataon na ang plano ni Paul ay nababago ng banal na spirito. May mga nangyayaring hindrances sa mga plano ni Paul, pero ito ay sa kagagawan ng banal na spirito, hindi ng tao, hindi ni Satan, pero ito ay allowed at permitted ng Diyos. Siya ang nagkokos ng mga hindrances along the way. Bakit? Dahil along the way, may kailangan siyang pag-preach siya ng gospel. Example na lang sa Crete. Nung nag-shipwreck si Paul, na i-preach niya ang gospel sa Crete, at yun nga, nakapagsulat, iniwan niya doon si Titus. Kaya nakapagsulat siya na epistle sa Titus. Sa Acts 16, 6-10, sa kanyang second missionary journey, si Paul ay niredirect ng Spirit of Christ na ang plano niya ay papunta siya sa Asia, pero ang sabi ng banal na Espiritu, pumunta ka sa Macedonia. Ito ay hindi dahil mali yung plano ni Paul. Kaya huwag kayong mangamba. Tama ba yung plano ko? Tama ba yung plano ko? I-redirect ka ng banal na Espiritu. Si Paul, nagplano siya, hindi ibig sabihin mali ang plano ni Paul. Kasi ang hangat niya, i-preach ang gospel, at hindi naman siya omniscient kung ano dapat yung plano at pattern ng Diyos kung saan siya pupunta. Pero he must decide at he must plan at prepare kung saan siya magme-minister. So ito yung gusto nating sabihin dito. Huwag po tayong matakot magplano at magdesisyon. Kung ito naman ay para sa glory ng Panginoon, nakaangkla sa kanyang prinsipyo ng kanyang salita at sa gospel, wala pong maling plano doon. Ang Diyos ang bahala by His good providence. So katulad lang din ng plano ni Paul sa pagpunta sa Rome, ang plano niya again, Jerusalem, then Rome, magpe-preach at fellowship sa believers, then pupunta sa Spain. So, yung plano niya sa Rome ay parang strict preacher. Pero ang nangyari, napunta naman siya sa Rome. Anong plano ng Diyos sa kanya? Pumunta siya sa Jerusalem, nangyari nga, pero naaresto siya doon. Tapos, napunta siya sa Caesarea. Pagdating niya sa Caesarea, pinatawag siya sa Rome. Kasi nga, di ba, meron siyang appeal na pwede bang maging house arrest, di ba? So, naging prisoner siya sa Rome. Na ang kanyang plano, malaya siyang makipag-fellowship sa Roma, makakapag-street preacher siya, pero ang nangyayari sa kanya, nakakulong siya sa Rome. Pero we know na kung saan man mapatpad si Paul, kahit pa siya ay prisoner,
Hindi pwedeng matahimik ang kanyang bibig at hindi ma-preach ang ebanghelyo. We know na along the way, intensified ang godly zeal niya to fulfill his mission, his priestly service. Kaya ito yung point. The plans of the church are always subject to the sovereign plans of the Lord. Hindi palaging iniisip natin, ito ba yung plano ng Diyos? Kung ito yung plano ng Diyos, we have to plan pa rin. Huwag tayong matakot. Kasi pag natatakot tayo magplano at mag-decide, nade-delay yung nag-e-end up tayo na, ano ba ang aking gagawin? Tapos, nagkakram na tayo at nagagawa na natin yung hindi naman dapat gawin para sa Panginoon. Paul planned to be a free preacher sa Rome, but he came to be a prisoner. At hindi meaning na prisoner siya, wala ng favor at blessing sa kanya ni Kristo. Hindi, nakita niyo po, sa pagiging prisoner niya, siya ay naging blessing pa rin sa iba. Marami siyang naisulat na epistle. Marami siyang napalakas na mga mananampalataya habang siya ay nasa kulungan. At yun ang pagiging blessing niya sa Panginoon. Yun ang blessing niya kay Kristo. Maging blessing, na siya ay maging blessing sa iba kahit pa sa external looks, mahirap at masakit. Ito pa rin ay pagpapala na galing kay Kristo. Kaya minsan pag tayo nagde-decide, tapos dapat ito gawin natin, tapos pumalpak. Sabi ko sa inyo, huwag na tayong ganun. Sabi ko sa inyo, hindi po. Ang pagpaplano natin ay rooted to glorify God and to advance His kingdom. At kung pinapadala niya tayo doon sa mga sitwasyon na seemingly parang mali yung plano natin, blessing yun sa atin dahil mas nagiging open tayo sa bawat isa. Mas nagiging nagtutulungan tayo sa bawat isa. Na-open yung pag-ibig natin sa bawat isa. Mas nakikilala natin ang bawat isa. At merong mas na-encourage na tumulong pa sa mga sitwasyon na ganun. Kaya kung may mga nangyayaring taliwas sa plano natin, taliwas sa mga pinapag-pray natin, ang nangyayaring yon ay plano ng Diyos sa atin. At mas mainam yon. Redirection. Again, hindi ito, wala tong sense ng kasalanan. Na, ay, teka lang, ginagawa ko tong kasalanan na to, ito ang kalooban ng Diyos. Hindi niya kalooban na magkasala ka. Ang kalooban niya by no means ay mamuhay by the Spirit for the newness of life. Nilagay tayo ng Diyos sa mga pangyayari at lugar na wala sa plano natin minsan at kadalasan para maging blessing tayo sa iba at mag-glorify ang Panginoon. Bakit ba nandito ako sa lugar na to? Ayoko dito. Hindi ako mag-grow dito. Puro na lang sa paligid ko, puro unbelievers. Puro na lang, puro persecution sa akin. Hindi mo ba alam, nilagay ka ng Diyos dyan at hindi siya nagkamali para maging pagpapala ka mismo doon sa persecutor mo. Love our persecutors. Hindi mo ba alam na pwede kang gamitin ng Panginoon para ihayag ang gospel sa kanila? Hindi natin alam to. Kaya kung saan man tayo ngayon, perfectly with His wisdom, inilagay tayo niya doon. Hindi siya nagkamali. O konting tiis ha, ilalagay na kita dyan. Ayaw mo na ba dyan, anak? Sige, konti na lang. Hindi. Si Paul, hindi nawala yung flesh of the thorns in the flesh pala niya, sorry. Dahil ang alam niya, ang grasya niya ay sapat. Ang grasya ng Panginoon ay sapat sa kanyang kahinaan. Kaya ito'y mabuting providensya ng Diyos. Ang pag-govern niya sa ating lahat, sa lahat ng bagay, maaaring naka-align ang plano natin sa Diyos, pero hindi naman ang oras kung kailan ito mangyayari, o hindi rin sa paraan na kung paano natin gusto mangyari. Kung ito rin yung plano ng Diyos sa'yo,
Kalooban ito, minsan mali or iba sa ating iniisip kung paano ito mafulfill. Kaya nga, Romans 8:28, all things work together for good. Kaya nung kay Joseph, binenta siya ng kapatid niya dahil sa inggit, pero ito pala yung paraan ng Diyos para gamitin si Joseph para ma-preserve ang bayan ng Israel. God meant it for good. Man meant it for evil. Yung persecution kay Stephen nung siya ay binabato sa Acts 8, ang intention ay sirain at durugin ang iglesia kasama na si Stephen. Pero ang intention ng Diyos ay maihayag ang long story. Nabasa niyo po ba yung Acts 8? Ang long story ng redemptive plan ng Diyos mula pa sa Old Testament na napakasarap basahin, na-enjoy natin yan. At dahil sa persecution na yon, nagkalat ang mga believers sa Jerusalem. At ibig sabihin nun na ikalat din ang ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Kaya kailangan ng mga ganong bagay. At ang crucifixion ni Christ, necessary mangyari yung magkaroon ng katubusan sa kasalanan sa paraan ng kanyang kamatayan sa krus. Ito ay para maligtas ang universal church. Dahil sa kanyang paghihirap, nakinabang tayo. Nagkaroon tayo ng kalayaan. Dahil sa kamatayan ni Kristo, nagkaroon tayo ng buhay. Nakakalakad tayo ng kagustuhan ng Panginoon. So ganito kinikilala ni Paul ang sovereignty ng Diyos sa mga plano niya. Kadalasan dito tayo napofrustrate. Pinapag-pray ko to, ito plano ko, simile, ang ganda-ganda naman, pero hindi nangyari. Kabaliktaran yung nangyari, napofrustrate tayo, then lalayo tayo sa Diyos, lalayo tayo sa church, aayaw na tayo sa ginagawa natin. At iniisip na natin lahat ay kaaway. Si Pablo, kahit na sunod-sunod ang paghihirap niya, hindi na apektuhan ang pag-glory niya, pag-rejoice niya sa grace ng Panginoon. Kaya paano natin hinahanda ang sarili natin sa pagkatawag sa atin ng gospel? Paano tayo nagpaplano para magawa yung gusto nating gawin para sa Diyos? Yes, alam natin, gusto nating i-glorify ang Diyos, pero paano mo yung gagawin? Nagpaplano ka? Nagpe-prepare ka? Sa paglakad natin sa kabanalan, gusto natin yan. Yan ang ambisyon natin. Pero paano natin pinaplano ito para lumago tayo sa kabanalan? Dinidisiplina ba natin yung sarili natin? Desire natin na makilala si Kristo, pero ano ang plano? Paano ka nagpe-prepare? Ano ang dapat mong gawin para makilala natin si Christ? Nagbabasa ba tayo ng scripture? Desire natin na ibigin ang kapwa natin, pero paano natin hinahanda ang sarili natin? Are we meditating the love of Christ para meron tayong may offer na pag-ibig? Desire nating mag-serve sa Panginoon, pero nagiging diligent ba tayo sa pagsaserve? Sa paglilingkod? Yung paglong natin ng Lord's Day. Yes, binibigyan ka ng puso na may desire na Lord's Day na agad. Pero paano natin hinahanda yung sarili natin sa fellowship? Paano natin nire-ready yung ating sarili sa Lord's Day? Are we practicing humility? Are we practicing sincerity? May delight ba tayo na makita yung kapatid natin? O malaman lang natin, makita na naman natin yung pet peeve natin sa kanya, hindi ko siya kakausapin. Patawarin mo ako, Diyos. Pero hindi ko siya kakasap. Eager ba tayong marinig ang pag-admonish nila para sa atin? Na tinitake natin na boses ni Kristo yon para tayo ay i-rebuke sa mga kasalanan natin at tayo ay palakasin sa mga panghihina natin? Paano tayo nagpaplano?
At kung nakapagplano tayo, yes, meron tayong plano, may plano tayo. Naapektuhan ba tayo ng nasa paligid natin? Na gumagalaw ba yung plano natin? Pag may mabigat na tayong problema, paano na nangyayari do sa ating pinrepair na plano? Wala na ba tayong, paano na yung ginawa nating paghahanda? Ang iniisip na lang natin ba ay bahala na si Batman? Ang bahala na ay hindi biblikal. Dahil ang sense nito ay passiveness na whatever will be, will be. Again, di ba, si Pablo, tinawag siyang apostol at ihayag sa Gentiles, pero hindi niya sinabi, bahala na kung saan ako mapadpad ng paa ko. Meron siyang concrete na mga lugar kung saan siya pupunta at kung paano at kung kailan. Concrete yon. Hindi siya sinabing, bahala na ang Diyos sa akin. Nasasabi na lang natin yung parang si Martin Luther. Sinabi niya ang kanyang confession ng pananampalataya, tinitindigan niya ang belief, at nasa harap na niya ang kamatayan, Lord, help me. Ikaw na po ang bahala sa akin. Pero by His providence, hindi nangyaring namatay si Martin Luther, no? Dahil marami pa siyang isusulat na libro. At isa yon sa ating mga na-enjoy ngayon. Hindi lang sa panahon nila nagbe-benefit hanggang ngayon. Perhaps yung ginagawa nating faithfulness sa Diyos na service, hindi lang nagbe-benefit yung mga kapatid natin ngayon, pero isa yan sa magbe-benefit in the future. Hindi natin alam yan, pero walang imposible sa Panginoon. Hindi para maglagay ng pangalan, maging hero, maging martyr, ilagay na ikaw ay si saint, ganito. Pero nakatulong ka. Isa ka sa naging balikat na tatapakan na ng next generation. Ang calling natin ay to plan actively and to engage to it wholeheartedly. Hindi dapat tayo magkaroon ng double-mindedness o kaya divided hearts. Dahil ang problema dahil sa kasalanan, ang dami nating desire, ang dami nating gustong gawin, kaya di natin na-accomplish ang tunay at ultimate na plano natin. Madali tayo may-entay sa paligid natin. Ang gusto natin, sumunod kay Kristo, nung nakita natin, uy, parang maganda to ah. Naalala ko tuloy yung mga sheep na pinapasunod ng shepherd. May nakita silang isang garden, bigla na-entay sila doon at kumakawala sa flock. Pero faithful si Kristo. Yung kanyang mata ay nakatuon sa bawat flock or sa bawat sheep doon sa kanyang flock at hindi niya hinahayaang mawala. Pwede tayong mag-wander, pero tayo ay hahanapin pa rin ni Kristo. Madali tayong ma-entice, nadidistract tayo agad dahil ang dami nating desire. Lagi nating iniisip na saka na, may mas mahalaga pang bagay kaysa dyan. Kala natin ang gawain para sa Diyos, ito yung mga mababang bagay. Ito yung mga walang halaga na bagay, huling-huli sa listahan ng dapat mong gawin. Mali po yan. Ito po yung pinakamataas na pwedeng gawin ng tao habang siya ay nabubuhay. Kaya nagkamali lang, madali lang sa atin na i-abandona ang bagay para sa Diyos dahil sa gantong kaisipan na yung gawain ng Diyos, maliit lang na bagay yan. Mas practical ito. Uunahin ko to. At isa pa, we are easily affected sa paligid natin. Madali tayong mawala ng interes, mapagod, magsawa, dumedepende tayo sa paligid natin o kaya yung mga sitwasyon natin. Kaya yung zealousness tayo, ay yung zealousness natin, hindi pumupusyaw at hindi natin nagagamit para sa kanyang ministeryo. At pag tayo ay offended na, tayo ay struggled na at nawawalan na tayo ng mga alyansa, nawawalan na rin tayo ng gana. Ayaw na nating gawin yung duty natin. Ayaw na nating gawin yung pag-gather. Sinasabi sa atin dito na hindi nagmamatter
O di dapat mag-matter sa lakad natin ng mga problema. Dahil yan ay sure na meron. Di dapat sa atin makaapekto itong trials na ito dahil momentary afflictions lang yan. At ito ay para tayo ay mas patatagin sa ating lakad. Di dapat ito yung mag-lead sa ating mga mata kung saan ba tayo pupunta. Kung hihinto ba tayo, kung tatalikod tayo, kung magwa-wander tayo. Hindi dapat itong mga trials natin na ito. Hindi mahalaga kung may aircon tayo, kung may parking. Hindi mahalaga kung masarap yung kape natin dito. Ang mahalaga ay yung pagtitipon. Dahil yun ang mas yun ang glorifying sa Panginoon. Ang pagsamba sa kanyang banal na pangalan. Binigyan tayo ng bagong puso ng Diyos. Puso na buhay. Puso na desire na gawin ang mga bagay para sa Kanya. Itong puso na ito ay nagnanais umibig. Itong puso na ito nagbibigay ng buhay at ng sarili alang-alang sa kapwa. Kaya ang challenge natin, ask for His grace to make us prepared for His will daily. Ask for His grace to make us prepared for His will and daily. Huwag tayo magduda kung may mangyayari ba sa ginagawa natin sa Diyos. Magbubunga ba talaga sa akin to? O waste of time ito? Madali tayong magkaroon ng mga foolish assumption. We assume na walang bunga itong mga bagay na ito sa ating kaluluwa. We assume na walang benefit ang means of grace. Kaya binibase natin sa mga emotions or circumstances natin. Pero tingnan niyo po si Abraham, si Moses at si Paul. Nagpatuloy sila sa kanilang pagkakatawag. Hindi sila bumalik, nag-retreat sa pinanggalingan nila. And we know, itong mga ito ay example, ay hindi ito talaga yung mga example natin. Dahil meron din silang sinusundan na example at ito ay si Kristo. Christ prepared Himself sa kanyang gagawing ministry. He studied the scriptures. He trained himself sa temple. He prepared himself para mag-obey sa Decalogue by being filled by the Spirit. He prepared himself sa pagpapaaresto para ipako sa krus. Paano niya pinrepare? Sa panalangin. Hindi siya gumawa doon ng, pag may dumakip sa akin, saktan nyo. Bagkus, siya ay nanalangin sa Ama sa Gethsemane. He prepared himself sa kamatayan sa krus by communing or commending his spirit to the Father. Nang wala na siyang magawa at siya na ay papunta na sa huli niyang hininga. Siya ay nakapako sa krus. Ang nasabi niya, sa'yo ko binibigay ang aking spirit. Pinakakatiwala niya sa Father ang kanyang sarili. Ginawa niya ang itong ministeryo na ito ng buong ingat. May kababaang loob. Walang deceit sa puso. Ginawa niya ito ng may buong pag-ibig. Isa lang ang desire niya. Ito ay to glorify the Father by doing God's will para pagkamatayan tayo at pagbayaran ng ating mga kasalanan. At ang will ng Panginoon is our chief end. It is to enjoy Him and worship Him forever. Kung may kinakausap ako dito na wala pa kay Kristo at ang iyong pag-asa ay ang iyong sariling lakas at mga ginagawa. Kung ang ambisyon mo ay mapunta sa langit sa pamamagitan ng inyong ginagawa ng kabutihan dito sa mundo, nagkakamali ka, kapatid. Hindi ka maiaangat niya ng kahit isang pulgada. Ang kailangan mo ay si Kristo.
para ikaw ay maligtas. Sabi ni Christ, He is the way to the Father. Wala nang ibang paraan, hindi ang paraan mo. Wala nang ibang daan, hindi ang daan mo. Hindi ang daan na sinisigaw ng mundo, pero ang daan na sinasabi ng kanyang salita. Siya ay si Jesus na Diyos, Panginoon at tagapagligtas. His yoke is easy and He is inviting you. Huwag mo nang isang tabi ang pagkakatawag na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Panampalatayaan mo na si Kristo ay namatay para sa lugar mo. Siya ang pinako sa krus na instead ikaw at ako. Pero dahil sa kanyang mayamang pag-ibig, mayamang grasya, habag niya ay mula kanluran hanggang silangan. Inaanyayahan kanya sa kanyang mga kamay na ipahinga natin ang ating sarili sa kanya. Sa kanya ang kaligtasan. Siya lang may karapatan para magbigay ng banal or buhay na walang hanggan. Ang ganda ng ating aawitin ngayon. Nawa ay makatulong lalo para maunawaan natin itong mensahe as our response hymn.